Nakatakdang bumiyahe pa Czech Republic at Germany si Pangulong Bongbong Marcos sa susunod na linggo. Wala pang isang linggo mula na bumalik siya mula sa Australia. Ang mga biyahe abroad ng Pangulo dinipensahan ng Department of Foreign Affairs. Nakatutok si Ivan Mayrina. February 28 nang lumipad pa Canberra, Australia si Pangulong Bongbong Marcos bilang guest ng Australian government at nanatili hanggang February 29. March 3, bumiyahe siya pa Melbourne, Australia para sa ASEAN-Australia Summit at nagbalik bansa nitong Miyerkules ng gabi. Sa Lunes, biyaheng Germany siya para sa working visit sa March 12 at 13 at sa Czech Republic para sa working visit sa March 14 at 15. Ikalimat-anim na biyahe na ito ng Pangulo ngayong taon. Ika-22 beses sa maglubas ng bansa simula ng maupong Pangulo para sa kabuuang 84 na araw na siya'y nasa ibang bansa. Ilang beses nang may mga pamuna sa madalas sa pagbiyahe ng Pangulo. Sabi ng Department of Foreign Affairs, bahagi nila ito ng pagsusulong ng mga layunin ng kanyang administrasyon. The President international engagements is of course in support of his development agenda, security, economic, that will redound to the benefits of our countrymen. Sa kabila ng paulit-ulit na tanong ng media, hindi isinasa publiko ng Malacanang ang halaga ng ginastos sa mga biyahe ng Pangulo at ng kanyang delegasyon abroad. Ang kanilang ibinibida, ang mga nakukuhaan nilang investment. Base sa datos ay nilabas ang Presidential Communications Office noong December 21, 2023, umabot na raw sa halos 300 bilyong piso ang actualized investments o yung mga nangyari na at hindi lang daw pledges o pangako. Sabi ng DFA, tulad ng ibang biyahe abroad, layo ng biyahe ng Pangulo sa Germany at Czech Republic na mahikayat ang mga negosyante at investor na mamumuhunan sa bansa at bumuo ng mga kasunduan para sa ekonomiya at paglikha ng trabaho. Sa Czech Republic, kung saan kasalukuyan may 7,000 Pilipino, inaasahang mabubuo ang kasunduan para tumanggap ng 10,000 manggagawang Pilipino roon kada taon simula sa Mayo, doble sa kasalukuyang 5,000 limit. Kasama rito ang mga mekanismo para maprotektahan ang kapakanan ng mga Pilipino roon. Sa Germany naman, kung saan may 36,000 na Pilipino, isang joint declaration of intent ang nakatakdang pirmahan na magpapalago sa maritime sector ng dalawang bansa at lilikha ng mga trabaho para sa mga Pinoy seafarer. Sabi pa ng DFA, mahalaga ring alagaan at palawakin pa ang ugnayan ng Pilipinas sa mga kaalyado ito sa gitna ng umiigting na tensyon sa West Philippine Sea. These are countries which are like-minded. We share values for democracy, human rights, and the rule of law, including in the promotion of an open, inclusive, international rules-based order. Yes, the President will have an exchange on how both could work together in maintaining an international rules-based order. Makakasalamuha rin ng Pangulo ang mga Pinoy sa dalawang bansa. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras.